Sino kaya ang mananalo ng ating limited edition Goosebumps shirt? Panoorin ang video hanggang dulo para sa ating mechanics. Babala! Bago mo simula ng panunood sa video na ito, siguraduhin munang matatagang yung loob at hindi ka basta-basta natatakot. Ang mga video na ating itatampok ay pawang katotohanan lamang at maaaring makadulot ng disturbance sa iyong mahimbing na pagtulog sa gabi. Top 5 Ghosts Caught on Tape. Countryside Poltergeist. Dinalaw ng Mindseed TV ang isang barnhouse sa gitna ng maisan na cornfield sa hindi pinangalanang lugar sa Amerika. Ang sabi ang buong pamilyang minsang nanirahan sa barnhouse na ito ay pinagpapatay. Kung ano ang karumal-dumal na sinapit ng pamilyang ito ay hindi na raw maaaring idetalye pa. Dahil sa sobrang bayolente ng mga pangyayari, hindi na ito pwedeng sabihin sa isang YouTube video. Kung ganito nga, hindi katakatakang may paranormal activities sa nasabing barnhouse. Pagpasok pa lang, nakakagulantang na ang nangyari. This looks way different at night. Yeah, it does. These cornfields are creepy. Hello? What the fuck, dude? Hey, that shit is moving all over the fucking place. There's multiple cabinet doors. Inisip maigi ng team kung paano nangyari ito. Tinignan na nila ang taas at baba ng mga cabinets. Naisip pa nilang baka sila ay pinaprank lang ng mga bagong may-aring kumontak sa kanila. Ni-retrace na nila ang kanilang dinaanan para i-check ang lakas at galaw ng hangin. Ngunit wala silang maisip na paliwanag. Hindi kaya unang-una pa lang, binati na sila ng isang poltergeist. Di pa man nawawala ang kanilang shock sa nangyari, may narinig at naranasan agad silang kakaiba. Dude, every fucking cabinet in this kitchen was just going nuts. That's insane. You hear that? That's insane. You hear that? Sunod-sunod agad ang pagpaparamdam sa loob ng barnhouse. I got a lot of this. What the fuck, man? I mean, you must want us to go up. Sumasang-ayon maging ang kanilang paranormal detecting gadgets. Ang narinig ninyong nagsabi ng salitang may ay ang tinatawag na Ovilus, isang ghost hunting device na nagagawang i-translate ang electromagnetic signals into speech. Magiging madaldal lang ang Ovilus sa isang lugar na may mataas na EMF o paranormal activity. Well, it's getting a lot of readings. I mean, Something boring you found? Norman, club, plan, moss, people. We're not getting anything clear. There's a lot of chatter. Mind, Was that you in the kitchen? shut. Sa isa sa mga bedroom, nakatagpo sila ng isang hidden door. Door in the middle of the wall. what is this? What is that? Hello? It's like a fucking hidden door and a fucking hidden door. Oh my god! What was that? Hello? It's like a fucking hidden door and a fucking hidden door. Oh my god! What was that? Tignan mula sa magkabilang anggulo ang dabog na nanggaling mula sa pinto. It's like a fucking hidden door and a fucking hidden door. Oh my god! What was that? It's like a fucking hidden door and a fucking hidden door. Oh my god! What was that? Ano kaya ang nagkukubli sa pintuang ito? Tignan natin. Is anybody in here? Hello?
Kay lakas man ng pagdadabog ng pinto, walang laman ang attic. Matapos nilang maglagak ng multiple static camera sa bahay ay inihook up nila ang isang speaker ng Ovilus. Bumalik sila dito upang mag-Ouija board test. Walang sumagot mula sa board, ngunit sa Ovilus. Is whatever made that noise up here with us right now? You hear that? Yeah. The Ovilus. What did it say? I think it said arrived, didn't it? Is whatever made that noise up here with us right now? You hear that? Yeah. Did you hear arrived? I just heard it go off. It sounded like it said arrived. Arrived. Yeah. Mayroon kayang dumating o kanina pa nila ito kasama? Is whatever made that noise here with us? Are you the one that was moving the cabinets downstairs when we walked in? Oh shit. Are you getting this? Habang inspell sa Ouija board ang salitang body, sinabi naman ng Ovilus ang katagang Black Wings creature. Holy shit, we got movement. Oh. B.O.? Dude, the fuck? Bo. Cruising. The Ovilus, dude. Hindi kaya ganito ang itsura ng entity na kasama nila at idinidescribe lang nito ang sarili. At this point, nag-iba na ang pakiramdam ni Casey. Dito nila tinapos ang Ouija board test dahil inspell ang salitang body. Napagdesisyonan nilang imbestigahan ng lokasyon kung saan nahanap ang mga katawan o labi ng dating nakatira sa barn house na ito. Ano kaya ang nag-aabang sa kanila sa field na ito? Pagpasok nila sa masukal na cornfield, nadismaya sila nang walang spikes ang EMF signals mula sa kanilang mga gadgets. Kaya bumalik na lang sila sa bahay at natulog. Maya-maya pa. Makikitang bumukas ang pinto sa gilid ng kwarto kung saan natutulog si Tanner. Saktong nangyari ito bago nag-shake ang kama ni Tanner at malinaw na umangat ang kanyang kumot. Sa pakiramdam ni Tanner, para daw gustong baliktarin ng kanyang higaan, dito na nila napagpasyahang mag-pack up. Ang babae sa Camp Bellio. Sa video na ito, samahan naman natin ang team ni na MGX o Manila Ghost Explorer, isa ring Pinoy ghost hunter sa pagbisita nila sa Campo Bellio, isang abandonadong villa sa Pililla, Rizal. Sa mga hindi pa nakakaalam, ang Campo Bellio ay isang natatanging lugar dahil marami na ang nakakaalam sa mga kababalaghang nagkukubli rito. Na-feature na rin ito sa iba't ibang news and magazine shows nang dahil sa mga misteryong bumabalot sa lugar. Ano-ano ang mga misteryong naranasan ni na MGX kasama si Retzel 18 at Adventure Dax sa pagbisita sa Campo Bellio. Bukas na bukas ang entrada ng villa para sa sinumang nais bumisita. Ang pagkalabog kayang iyon ay pagbati sa kanilang pagdating. Napakadilim sa villa na mukhang pinamumugaran ng mga paniki. Gawa naman sa lumang kahoy ang mga pasilyo nito at mababakas mo sa arkitektura at disenyo kung kailan ito ginawa. Inakyat na nila ang ikalawang palapag ng villa kung saan makikita ang mga lumang bintana. Mapatitig ka pa lang sa mga sinaunang bintanang ito. Aasahan mo nang mayroong kakaibang nilalang na dudungaw. Saan man sila mapunta, sinusundan lang sila ng mga paniki. Ngunit sa isang bahagi ng villa, katakatakang walang paniki sa paligid. Ngunit may ibang nakuhaan ang kanilang kamera.
May isang pares ng mga mata ang tila nakamasid sa kanila. Pagkatapos nito, nakaramdam ng pagkahilo at tila masusuka raw ang isa nilang kasama. Kaya naman sinimulan na nilang maglakad palabas ng Campo Bello. Lingid sa kaalaman ng mga Pinoy ghost hunters na ito, unang-una pa lamang ay binati na sila ng kababalaghan. Ayon kay Retzel 18, pagdating pa lang nila sa bukana ng villa ay nakaramdam na sila ng malakas na pagbugso ng hangin. Maaaring kasabay ng kanilang pagdating ay pagbati rin ng elemento. Dahil nang balikan nila ang umpisa ng video, nakita niyo na ba? Isang figura ng babae ang sumilip sa entrada ng villa. Hindi kaya isa itong white lady? Ano ang sa tingin ninyo? Kung nais nyo pang mapanood ang mga explorations na ginagawa ni MGX at ang kanyang grupo, mag-subscribe na sa kanyang YouTube channel. Bago tayo dumako sa susunod na video, eto nga pala ang masugid nating mga ka-goosebumps para sa episode na ito. Shoutout sa inyo at salamat sa pagsuporta sa ating channel. Kung kayo ay may nakakatakot na video, isend lang sa aming email na goosebumpstopstories@gmail.com o di kaya magmensahe sa aming Facebook page, Ang Aswang sa Kapis. Hindi intensyon ng channel na ito ang pagpapakalat ng prejudice o panghuhusga sa ating mga kababayang nakatira sa partikular na lalawigan dito sa Pilipinas. Ngunit alam kong marami sa inyo ang lumaking sa tuwing naririnig ang pangalan ng lalawigan ng Kapis. Ang unang pumapasok sa isip ninyo ay ang aswang. Paano? Matagal na kasing kumakalat sa mga kwentong bayan at sabi-sabi na marami sa mga aswang ay nagmula sa lalawigang ito. Ngunit gaano kaya ito katotoo? Sapat kaya ang CCTV video na ito? Ang video na ito ay unang nanggaling sa Yeah Boy Pinoy Trending Channel, ngunit in-upload muli ng Kalingap Supporters YouTube channel. Ang pamagat ng video, Aswang sa Kapis sa pool sa CCTV. Ating tunghayan ang footage. May paniniwalang ang lalaking hubot-hubad na nakuhaan ng CCTV ay isang aswang. Bakit kamo? Una, mas mahalaga sa kanyang takpan ng kanyang muka upang masiguradong walang lokal ang makakakilala sa kanya. Ikalawa, makikita nating may kakisigan ng hubog ng katawan ng lalaki at hindi rin ito mukhang marungis. Kaya naman malabong isa lang itong pulubing gumagala sa kalaliman ng gabi at nawala sa sariling katinuan. Isa pa, sa susunod na kuha ng CCTV mula sa ibang anggulo, di ba nakapagtataka ang bilis ng pagtakbo ng lalaking ito? Katakataka ring may hayop na humahabol at sumusunod sa kanya. At ang takbo rin ng hayop na ito ay sadyang kaibilis. Kaya nga lang, hindi natin masiguro kung ito ba ay aso, kambing o anuman. Tandaan na ang mga aswang ay may kakayahang magbagong anyo mula sa katawang tao tungo sa aso. Hindi kaya ang sumunod na hayop sa lalaki ay kapwa niya rin aswang? Kayo, ano ang sa tingin ninyo? Ikaw na ang bahalang humusga. Ang icebreaker natin ngayon ay para sa mga skeptics o sa mga nagdududa pa rin sa paranormal. Sa susunod na makakita kayo ng multo at hindi pa rin kayo sigurado, bakit hindi nyo i-check katulad nito? Tignan na lang natin kung magdududa ka pa pagkatapos. At ang sabi nga sa isang comment sa TikTok video na ito, kahit anong gawin, talo pa rin ng multo sa ating Clubhouse Singing Voice. Samahan naman natin ang Team Sindak sa videong in-upload sa channel ni Nivram Dakel TV na isa sa members ng Team Sindak, grupo ng mga Pinoy urban explorers, ghost hunters at YouTubers. Sa videong ito, isang nalugi at inabandonang clubhouse sa Las Piñas ang ating lilibutin, kung saan di umano ay may iyak ng babaeng maririnig. Sa gilid pa raw ng clubhouse na ito ay may salvaged na bangkay ang itinapon at sinasabing biktima raw ng tukhang.
Malawak ang loob ng clubhouse at makikitang elegante ang mga materyales at disenyong bumubuo rito. Puno ng mga lumang kagamitan ng abandonadong clubhouse at sa bawat gamit ay may naiwang piping kasaysayan. Touch ng ano? Mga gwardiya, mga security. Jimenez. Yung tsapa mo nandito. Habang nagbabantay siguro si Sir Jimenez, nakikinig siya sa mga kanta ni Marco Sison. At sa likod ng nagkukubling mga kasaysayan, maririnig ang humihikbing kababalaghan. Pakinggang maigi at may hiwalay na tinig ang maririnig. Hindi natin masiguro kung ito ba ay pag-iyak, paghuni ng isang oyayi o paghikbi ng isang bata. Ngunit ang mas hindi natin matiyak ay kung saan nanggagaling ang boses na ito. Ayon pa kina Nivram Dakel, magkasama sila ni Anywhere TV na mga oras na iyon, ngunit kapwa wala silang narinig. Saka na lamang nila narinig ang tinig ng panooring muli ang kanilang mga nakunan. Ano sa tingin nyo ang tinig na ito? Check out his YouTube channel na Nivram Dakel TV. Mag-subscribe na din kayo. The Self-Serving Hospital. Ang susunod na video na ito ay sinuggest ni Christian Antonio para sa huli at pinaka-nakakakilabot na video sa episode na ito. Dadayo tayo sa South Korea upang samahan ang Korean ghost hunter / YouTuber na si Micol sa horror broadcast ng kanyang channel na Jots Micol. Sa video ito, nilibot niya ang isang abandonadong hospital kung saan malamig ang temperatura kahit hindi naman winter noong siya ay nagdesisyong mag-explore. Sa paglilibot niya, naganap ang ilang mga kababalaghan. 여러분들 진짜 이상해요. 근데 그 소독이라고 있고 그 알코올 냄새 있죠. 그 소주 냄새 같은 거. 그런 냄새가 나 지금. Habang naglalakad si Micol, amoy alcohol o alak daw ang basement at palakas ng palakas ang amoy. Maya-maya pa, makakarinig tayo ng footsteps mula sa di kalayuan. Hindi nag-iisa si Micol. 누구 있어요? 뭐야? 와, 여기 냄새 진한데 여기서? 봐봐 이거 봐봐 이거 집 뭐지 이거? 진짜 사람이 서 있는 것 같아 진짜로. Napatakbo na lang palabas sa takot si Micol, ngunit maya-maya ay bumalik siya. Ngunit parang gusto niyang muling tumakas dahil sa mangyayari. 우와! 우와! 저게 가능해? 저게 가능하냐고! 우와! 확인!
엄마 아무도 없는데. Musikero pala ang multong ito. Maaari, tignan ang susunod na nangyari. 피아노 소리 아닌데. 피아노 소리는 아닌데 방금? 어디서 난 소리야? 뭐 벨소리인가? 뭐야? 이쪽에서 났어, 이쪽에서. 뭐야? Bukod sa marunong magtambol, marunong din palang magpatunog ng music box ang entity na naroon. Talentado pala meski Koreanong multo. Sinundan ni Micole ang pinanggagalingan ng tunog. 뭐야? 뭐야? 진짜. Hindi pala music box ang tumutugtog, kundi isang totoong xylophone. 잠깐만. 에이, 나 나와. 뭐야? 나왔어? 잠깐만. Napaalis na lamang si Micole nang makasalubong muli ang mga bota. Ngunit kasunod naman niyang nilibot saglit ang ikalawang palapag ng hospital kung saan nangyari ang mga sumusunod. 하필이면 그 많은 것 중에 하필이면 실이냐? 하필이면 그 많은 것 중에 실이야. 잠깐만 여러분들. 잠깐만요. Malinaw nating nakitang mag-isang gumalaw ang wheelchair, ngunit mas nakakakilabot ang sumunod na nangyari. 계십니까? 계세요? 오지! Sinundan siya mismo nito, ngunit hindi lang wheelchair ang mag-isang gumagalaw.
kundi pati na rin ang stretcher. Sinubukan na itong itaboy ni Nicole ngunit walang epekto. Dahil rito, tuluyan na siyang umalis sa hospital. Siguro kapag inabandonan mo ng matagal ang isang hospital, nagiging pasyente na nito ang sarili niya. At kalaunan, mag-isa nang gagana ang mga gamit at hindi na ito tatanggap muli ng bisita. Ano sa tingin ninyo? Kayo na ang humusga. At ito na ang ipinangako naming raffle mechanics kung saan maaari kayong manalo ng limited edition Goosebumps Top 5 shirt. 1. Like this video and the upcoming videos. 2. Share the video on your Facebook wall. 3. Follow our Facebook page na at Goosebumps Top 5. Number 4. Ikwento sa comment section ng inyong pinaka nakakatakot na paranormal experience. Mamimili kami ng 5 na may pinaka nakakatakot na kwento kasama ang paggawa ng other mechanics. Lahat ng inyong komento ay isa-isa naming babasahin. Contest winners will be announced in October 16, 2021, Friday. Good luck mga ka-Goosebumps. Huwag kalimutang mag-like at subscribe. Abangan uli sa susunod na linggo ang ilalabas naming nakakakilabot at nakakapintig balahibong video. Maraming salamat sa panonood. Panoorin nyo na rin ang video na nilabas namin last week. Dito lang sa Goosebumps Top 5.